Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, alas 8:33 aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning. Subong adlaw sang Martes, Agosto 5 na kita tuig 2025. Masanaaw ang aton nga kalangitan, manami ang tiyempo sa palibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kahapon nga adlaw 44 degrees Celsius ang aton nga heat index. Mapaang-paanggid ang aton siniyang nga panahon, balik kita sa mainit nga panyempo gani sa aton mga kauturan, may mga kaladtuan, may matulungan ng mga transaksyon. Likawan gid ang overexposure no sa sobrang init sang aton siniyang adlaw. Mag-inom sang madamo nga tubig. Ang imo nga supat, malapor sila na. Para malikawan ang pamalatian. Sabi na naton ka mga talalupang doon nga balita. Kay gali na Makuha kita karon sang update sa sining mga close contacts sang ginapasuni. Napatay bangod sang Mininggo Koksibnya. siling sang ilo mo tatay. Sa biyak nga bahin ng aton nga Land Transportation Office 6 aga pa subong nga adlaw alas 7 nagpatigayon sang operasyon dira sa May Haro Plaza. Part sang pasangkad sang kampanya sang LTO nga magbanagtag sang plaka sa mga motorista balang nga may mga salakyan, motorsiklo, four wheels, ngati ang ila sini nga temporary plate bala. Gamudlak sa imo. Ama nakadugay, i-check nyo sa LTO kay sano sa aton sining LTO. Malapor sila na. Especially diri sa region nga available na ang ini nga mga plaka ti karon kung mag-implement ang Land Transportation Office ang no plate no travel policy. Kag base kung madakpan kamo sa dalan, kadako gid sang multa sang siniya nga violation. Subong nga aga may arasing operasyon ng LTO naton pero hindi pa ni sila nga full implementation kay ginawarningan pa lang kag gina-remind ang mga may salakyan nga may temporary plate nga hambalon sila nga tikadtuin nyo to sa opisina kay available ng inyong mga plaka. Sa imo. Waan nyo kung itakod sa inyo sini nga mga salakyan para nga hindi ka mo mamultahan, hindi ka mo matagaan sang penalidad sa tion nga mangin full blast na ang implementation Kagayon sa no plate, no travel nga polisiya sa aton siniya nga LTO. inday. Kay gali na Mayor Raisa Treñas ginpatawag ang mga hepe sang nagkalain-lain nga police station sa Iloilo City bangod sang rambol nga nagluntad. Sunod-sunod nga rambol diri sa may syudad sang Iloilo nga ang iba nakuhaan sang video. Ipalayag naton karon ang pahayag sang aton siniya nga alkalde kung anong resulta sang ila siniya nga sinapol.
Hindi daw kalain man nga kanami isang plaza ta kagin patahong ginrehab ina nga makalagaw-lagaw aton nga mga kauturan pero hindi gali masiguro ang palibot na. May mga kasubong sini nga nagluntad nga mga linagsanay sa mga grupo, gangwa, rambol. Ikaw nagpaliwaliwa ka mo imbis ka mag-relax ang mind mo. Na tublag ka, ma-anxiety ka o kung ma-panic ikaw. Hindi mapunggan. Hay. Bantayan naton karon ang reaksyon sa aton siniyang alkalde kasunod sang sining sinapol kapon gi patawag sang mayor naton kag sang ICPO subong man sa aton sini nga CSWDO. Subong nga mga tinion kuha unta na yung report ni Marian Grace Ereñeta. Ano nang natabo sa sining 10 ka mga close contact sang napatay sa meningococemia balantang meningococemia sa nasa ginabantayan kita man kamalalaton naga home quarantine sila o kung may clearance na sila nga magbalik sa ilang mga trabaho. Hibaloon ta sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Yan, good morning. Jen, good morning. Wala no sa nakitaan na anuman nga simptomas sa meningococemia. Ang una nga pulo nga close contact sang suspetsado nga nagtaliwan sa Bratian o kung sa meningococemia nga edad 58 years old gikan sa Banwa sang Miag-aw. Iniya ang pahayag kahapon ni Dr. Rodney Labis, ang Health and Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. Klarohon naton dyan ha, pulo pa lang una pa lang ini nga pulo, kay ti ini nga pulo dyan, halin ini sa local government unit of Miag-aw nga amo ang nag-manage sa iya, ang nagbulig no sa pagdala sa isa ka clinic padulong man sa isa and later on or eventually gin-refer no sa isa ka district hospital. Sunod diri kay Dr. Labis ini nga pulo dyan, posible madugangan pa ini no kay ti wala pa diri nadala ang close contact niya sa sulod sang ila panimalay kag sa komunidad. So sa sini nga pulo nga close contact naton dyan, sunod diri kay Dr. Labis, nakabalik na ini sila tanan sa ilaman nga obra bangod nga ti gin paidalo man sila sa quarantine kag base man no sa monitoring sa ilang health status. Wala man sila nakitaan no sang any signs or symptoms nga miara sila ya sa meningococemia. That's why nga ti nag-resume na ini sila no sa ilaman nga obra. Madumduman sang aton nga mga tagpalamati no ang aton nga pasyente no nga ti ginapasuni nga nagpositibo sa meningococemia kag napatay, naka-eksperyensya ini siya dyan sang hilana kag pananakit sang iya nga lawas kag sang July 30 ini siya, and then until August 2 padayon ini siya sa pagbatsyag mano sa mga signs and symptoms man sa meningococemia nga ginupdan sang purpuric rash kag reduce nga sensorium, and then on August 3 amo ni Jen no unfortunately nagtaliwan ini ginapasuni no nga miara sang meningococemia. So according diri kay Dr. Labis, nakakuha no ang aton nga ospital sang sample kung sa diino dapat sang Sunday ipadala nila ini dyan sa DOH or last weekend galing kay ti sirado ang aton nga DOH. So kahapon dyan no ginpadala ini sa DOH, and then ang DOH naton amo ang mapadala no sa aton nga Research Institute for Tropical Medicine no kon RITM para sa aton nga confirmatory kung bala no nagtaliwan gid man siya or positibo ining nagtaliwan naton no sa meningococemia. Buot silingon gali yan no parehas man sang monkeypox testing naton. Nga ang specimen ginadala pa sa may Yes. RITM. Correct. Titag pila pa na kadlaw kag ma-release ang resulta. Yes. Di siguro pag positive sad to pila na guro kadlaw man nga damo na to nakadtuan no ang Yes. ining pasyente. By the way yan sa din patay ang ining positibo sa meningococemia kay tibalan man naton nga ang DOH medyo wala man na sila ngalan gid sang lugar kung sa diin siya na bawian sang kabuhi. Pero ang aton nga pasyente from Miag-aw. Yes, correct. Gin-check tapos gindala sa district hospital. Halin anay dyan no nagtatto sila sa isa ka clinic dira no and then after siguro dyan sang pag-assessment sa iya gin-refer siya sa isa ka district hospital. So unfortunately no sang August 3 ginpawian ini siya sang Kabuy. Actually wala na nato gin mention man no ang clinic no kay according diri kay Doc Labis no wala pa sang
clearance man no to also reveal sa clinic. Pero ang ining clinic dyan no, yung pasaraduhan man ini kag naghiwat na sang disinfection, and kahapon nagbukas naman ini no ang ini nga clinic para nga maka-accommodate man sang iba naton nga pasyente. Pero nakita dyan sa iba nga mga balita ginapangalanan no ang aton nga clinic, but sa bahin sang aton niya nga PHO naghambal sila nga ti ula clearance no to reveal sang sini nga clinic. Pero ang pasalig lang gid disinfect dyan no kag kahapon liwat na ini nga nagbukas. So ari ba dyan no, pamatian naton si Dr. Labis no. Sige. Ano pala ang buot silingon sang meningococcemia? Pamatian naton mga ben si Dr. Ronnie Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. Sa makalalaton nga bacterial infection tugas sa bakterya o kagaw. Hindi malaton pamaagi sa respiratory droplets kung magugo or magpangatsi ang pasyente nga infected. Pag during close contacts ka ang isang kissing, pag-share sa utensils ng pagtinil sa kwarto po ng infected person. Ang mga sintomas nagagawa 2 to 10 days umpisa nga na-expose sa kagaw. Pag sa umpisa, non-specific ang mga sintomas ka ang isang hilanat, pagpanlakit sa lawas, kag pagsuka. Samtang nag-progress ang malatian, ang pasyente pwede na makita sa purpuric nga rash. So ang rash nga ni is reddish to violet nga rash sa idalom sang panit, tugas ang bleeding dira. So kung hindi matatapan nila yon, ang pasyente pwede nga maglala due to bleeding, pagnubos ang BP, pwede makakos ang multi-organ failure, kag ang iba nagka-meningitis, kag kalamanan sa pasyente kung hindi matatapan nila yon, nagkapatay sila. So amo na dyan ang explanation ni Dr. Ronnie Labis. 10 days no, umpisa nga ma-expose ikaw sa kagaw, amo na dyan nagagawa no ang mga symptoms, di mo kalakit dira no, hindi man case to case basis no, iba nag-experience sa hilanat, pananakit sang lawa. So sa case adto no sa tong ginapasuni no nga may meningococcemia, may ara siya dyan no sang pananakit sang lawas, may hilanat, kag mention man kaina ni Doc Labis, nagagwa dyan no ang purpuric rash no. So sa case man dito no sang atong nagtaliwan, may ara man nagmanifest man sang purpuric rash naton, kag according diri kay Doc Labis dyan, kung hindi ka gilayon no matatapan no, kung hindi ka gilayon no nga madala sa ospital, pwede nga maglala ang imo kahimtangan bangod sa bleeding, pagnubo no sang blood pressure, lakip man diri no ang multiple organ failure, kag ang iba may meningitis. So unfortunately no sa case atong nagtaliwan, napatay gid siya dyan no, bangod man sa sinino nga nakakita ana siya daan dyan mo sang pila ka mga signs and symptoms. By the way, yan, may ara balas ng datos ang PHO kung kapila na nato ning kaso sa meningococcemia, kung una ini o kung may ara na nga daan sa mga past kita nga mga pasyente tungod sa meningococcemia yan, naka-mention ang PHO. Sa datos dyan sang ato no nga PHO kahapon kim pagwa no, as of January 1 to July 26 ang 2024 dyan, may ara kita na record no nga isa meningococcal disease, isa no, kag isa man ang nagtaliwan, so total cases of 2. Subong nga 2025 dyan, isa pa lang ang na-record nato no nga case of sini nga balatian. So tani no, hindi na madugangan pa sa aton sini nga mga close contact dira, ti samtang nagahulat sang result balantang may mga follow-ups pa. Yes. No, after sang puno nga ni kabay pa nga mangin negatibo man ang ila sini nga resulta. Madamo nga salamat yan sa imo sini nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian ang balita ni Marian Grace Arañeta from Provincial Health Office sa sining napatay bangod sang meningococcemia. Positibo ini confirmed din isang laboratory result from RITM ang meningococcemia. So suspected pa lang nga kaso sa meningococcemia. Tunay, dughan ko sa So bantayan naton kay isa ini ka makalalaton man ini nga no nga balatian, kung grabe man ang pagkaalarma ta sa naligat sa monkeypox daw mayo, kay daw wala naman ginasundan tong monkeypox nga mga cases naton. Ari naman ang meningococcemia daw kagulpi lang, kay kung tanawon mo 2 to 10 days ang posibleng magwa ang mga sintomas sa lawas mo. From July 30 to August 3, isipon mo na pila lang kadlaw, do mga 5 kadlaw lang kung napatay gid ang ining pasyente igugma kong tagit sang tunay. na
patihan nga may yayara sing meningococemia. Inday, siling man sakit, nanay. Ato kita anay sa maayo nga balita, 20 pesos nga per kilo nga bugas ginlunsar sa San Lorenzo, Guimaras. Ang NFA naton may dugang pagid nga mga plano no paano mapasangkad ang pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas. Ibaloon ta sa report ni JP Herpas. JP, good morning. Jen, good morning. Ginlunsar na ang penting bigas. Meron na ako ng 20 peso rice project sa Banwasang San Lorenzo, Guimaras. Maduduman, Jen, 2 weeks ago, ginbalita taman nga gina-available na ang tanan nga kung ang benting bigas project sa tanan nga Banwa sa Guimaras, pero gin-atag sa DA nga adto nga sa 2 weeks ago jet minimal lang to ang nabakal, pero kahapon no madamo gid ang nakabakal sa sining benting bigas dito sa Banwa San Lorenzo. Kapin 300 ka packs nga may kabugaton nga 10 ka kilo kada pack ka bugas ang naangkon sa mga pigado nga pumuluyo sa nasambit iya nga Banwa. Ang 20 peso rice project dyan isa ka subsidized program sa lokal nga panguluhan bilang suporta sa katuyuan sa gobyerno nga matagan kahigayunan ang mga vulnerable sector naton nga makabakal siyang baratong nga bugas at 20 pesos per kilo kag 10 kilos per month. Samtang dyan hinunanon ba naton ang pinuno sa NFA Western Visayas nga nagpabutyag nga sugod Agosto 20 ang mga mangunguma sa Western Visayas sarang naman makabakal siyang 20 pesos per kilo nga bugas sa ila sini nga mga warehouse. Suno kay NFA Regional Manager Jasmine Nintag, ang barato nga bugas dyan ikabaligya sang ilahensya sa mga lokal nga manguma nga may 2 ka hektarya nga kumahan o kung mas malupa. Again, so dito naton 2 ka hektarya kung mas malupa pa. Dugang paninintag sa Agosto 20 mabakal ang 20 pesos nga rice sa warehouse ng NFA sa probinsya sa Capiz, Iloilo kag Negros Occidental. Kag sa Agosto 27 madugangan pagid sang pagduha area, a total of 3 sites per warehouse di Jen. So siyam na tanan sa Agosto 27. Ginatag manilintag Jen nga limitado lang sa mga manguma nga narehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o kunang RSBSA ang kwalipikado nga makabakal sang 20 pesos nga bugas. Kag kada kwalipikado kangay sang ibang Jen no, ulo lang ka kilo kada bulan. So bantayan nato no. Ang importante gisini nga nakarehistro kamo sa RSBSA. Kaya kung wala to karon nga lan mo laban-laban hindi ka ma-priority no. Kay balan man naton nga medyo limited man ang supply, pero namin ito kay 2 ka hektarya panbo ang pwede maka-avail sang siniya nga barato nga bugas na che. Yes, dyan, ginahulat-hulat makaroon sa NFA ang pinal nga numero sa mga manguma nga kwalipikado nga magpaton sini. Sa mga kultura naton nga wala pa nakapariso sa RSBSA magpakig-angot lang sila sinitag sa municipal or city agriculturist office. Madamong salamat, Jape, sa imong balita. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ay mo pang lakat, matakugang. Good news ni sa aton sini nga mga mangunguma kaysa nagbigat siyempre mga vulnerable sectors ang kalabanan sini nagabakal no, mga senior citizens, mga indigents naton ng mga kauturan, PWD sa mo sila ang mga priority, pero subong maayo nga balita kay ma-include ng aton ng mga farmers nga mayara sing 2 hectares less than manubo pagid no, mga bisan gamay lang imo talamnan basta enroll ka sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kon RSBSA. I-check na ang database mo kung ara dangalan mo, kung ano kalapad imo nga ginaumhan nga talamnan, i-qualified ikaw sa pagbakal sang 20 pesos per kilo nga bugas. Maximum is 10 kilos per farmer. Bantayan natin kinagadamo ang mga areas nga nagabaligya sini no. There is may Western Visayas, mga kadiwa store naton gani una na sini nga nagbaligya. Partnership sa LGUs nga iban kag sa Department of Agriculture. Ginalauman nga mas madamo pagid ini, hindi lang sa bunga 2025. Sa 2026, mas damo pagid nga allocation para sa sining benteng bigas. Oras sa Radyo Pilipinas sa 8:52 sa aga.
Ang iba naton nga mga balita ipalayag na naton sa iba naton nga mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, particular inigid patigayon nga operation no sang Land Transportation Office. May kaangtanan sa pagpatuman sang no plate no travel policy. Matagamod lang sa imo kaagayon. Unang imo da nga salakyan, nagbakal ka salakyan, after 2 to 3 years bi wala pa plaka, chika nyo na. Kay suno sa LTO nga available na tanan nga plaka kag ang goal gid diri nga wala na sang backlog na matabo. Tanan nga mga wala ma-release sa nagliligad ng mga tinuig, dapat i-release na kag suno sa LTO nga ginapaubos na nila ini. Kaya hindi pwede ka panakop sang no plate no travel policy nga wala mo mapang-release ang mga plaka kay ti obligasyon ina sa aton nga mga motorista, sa mga nagabaligya sang salakyan nga kuhaon. So i-inform sila kung kamo car owners o kung mga motorcycle owners kamo nga dugay na na-impas inyo siling salakyan pero wala plaka, pwede nyo na mapamangkot sa inyo siningagin baklan. Kay una-una ilan na obligasyon, pwede man nga personal mo nga kadtuan sa opisina sang LTO. Kay suno sa LTO ara na tanan nga plaka. Ti karon kung ara na ang plaka tapos wala mo ginkuha kag magsugod na operasyon pagpatuman sang no plate no travel policy, hindi ka pwede kasiling nga wala ako nakahibalo. Kay ginatagaan gid hindi karon sang pion sang aton sining LTO nga ma-inform ang mga motorista nga kwaon na ang ila sini nga plaka. At hindi man pwede nga ang LTO amo pang madulong sang plaka nyo sa malay nyo kay perti kadamo amo ang empleyado sang LTO abi nyo pila na kabilog sa aton interview nagligad sa ila. Way ko ni kalabot 15 kabilog ila employees nga regular employees. Isalig nyo pa na sa ila ang pagpanawag sa inyo kada isa ti piladaan kabilog motorista hindi na nila maarapalan. Isamtang may tion pa, samtang may rululigwa pa kag considerate pang LTO, ati sige sir, ang imong sininga plaka, kuan pa lang ng temporary plate, palo apato sa opisina ng LTO. Kahit di kung magsugod na ng implementasyon, wala na excuse. Diretso na multahanay kag isyuhanay sang citation ticket, pati ito pa dako-dako sinasang multa. Kag huol man sa imo siniya nga motorista, mapila-pila ka to kag magbayad sa imo siniya nga multa. Ang laway. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Salamat kit sa inyo sini nga pagupod kag pagpamati. Ako na gid lamang inyo alagad, Junel Baclaim. Ayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Unalipay. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Para sa kanyang state visit sa India ay sinapoy